Nag-crave nga pala ako nitong saging tapos itong kamote, kaya nagluto na nga kaagad ako. Matagal na nga pala itong kamote sa ref kaya ininit ko na lang. Maya-maya naluto na nga itong ating saging at itong kamote. At ayan, pinalamig ko nga muna ito. Sobrang init na naman nga ng panahon, nagpaparamdam na ang summer. Saktong-sakto nga meron kaming buko ngayon. Kaya naisipan ko itong lagyan ng gatas. Eto na nga si Inday, nagbiyak na nga ng buko. Madalas nga talaga kaming makaka-harvest itong buko sa likod ng bahay namin. Buti nga hindi ito natumba nung bagyong Odette. Habang nagbibiyak nga ako dyan ng buko ay natalsikan talaga yung mata ko. Sobrang tamis talaga ng sabaw ng buko. Nahirapan nga ako dyan sa kalisod sa pagbiyak ng buko. Binayak ko nga muna lahat ng buko bago ko nga ito kuskusin. Pagkatapos nga siniparit ko pala itong sabaw ng buko at saka itong laman ng buko. Maya-maya natapos ko na nga itong mabiyak lahat kaya nagsimula na nga ako sa pagkuskus nitong mga buko. Sobrang napagod na nga ako dyan mga guys kasi nga itong aking balikat ay napakasakit na. Sobrang tagal din kasing umuwi ng asawa ko kaya ayan ako na lang nagbiyak lahat. Sa wakas nga natapos ko na palang ikuskus lahat itong mga buko. Niligpit ko nga muna itong aking pinagkalatan for today's video. Ang sakit rin kasi sa mata kapag makalat talaga yung paligid. Char. Pumasok na nga kaagad ako sa loob kasi timplahan ko na nga itong ating buko. Sobrang dali lang talaga itong gawin. Ang tawag nga dito sa aming lugar ay lamaw or nilamaw. Lagyan mo lang talaga yan ng gatas tapos yellow. Solve na talaga ito sa tag-init. Sarap nga ito lagyan ng biskwit na fita. Pero ayaw nga ng asawa ko na lagyan ko ito ng biskwit kaya hindi na lang muna. Nagdagdag pala ako ng powder na gatas para mas creamy itong ating lamaw. Depende lang talaga sa inyo kung ano yung gatas na ginagamit nyo. Hindi pa nga ako dyan tapos maghalo, itong mama ko naman ay nanghingi kaagad. Naalala ko nga dati, madalas talaga si mama gumagawa ng lamaw. Sobrang paborito ko rin pala itong lamaw. Tapos na nga pala ako sa pagtimpla dyan o siya, kumuha na nga kayo ng mga baso nyo at kakain na tayo. Hindi pa nga ako kumain dyan kasi nilagay ko muna sa rep para lumamig. Masarap rin kasi kumain ito kapag malamig. Heto't nagmerienda muna ako nitong saging at kamote. Saktong-sakto nga may nabili pala akong ginamos or bagoong dito sa aming lugar. Naubusan na pala kami ng sili kaya kumuha ako ng sili. Sobrang nagutom rin kasi ako sa pagbiyak ko ng buko kanina. Sino ba namang hindi magugutom? Lahat talaga ng lakas ko ay nilabas ko na kanina. Hindi mawawala itong ating kalamansi sa ginamos or bagoong. Parang kulang nga itong ginamos kung walang okra. Kaya kinuha ko na nga kaagad itong okra. Hiningi ko nga pala yan sa mother-in-law ko. At maya-maya naluto na nga itong ating okra. Ayaw na ayaw ko nga sa okra na sobrang lata. Yung saktong-sakto lang talaga. Yung tipong pagkagat mo ay crunchy pa. O siya, kumain na nga tayo kasi gutom na nga ako dyan. Kain po tayo everyone! Pagkatapos ko nga palang kumain ng hapunan ay kumain na rin ako nitong lamaw. Yes po, hapunan ko na nga po pala yun. Nagpabili rin pala ako sa asawa ko ng fita kasi masarap talaga ipares itong lamaw tapos pita na biskwit. Anyway, yun lang po muna. Salamat po sa panonood. Bye bye po. God bless.